tao na nagsasabi sa'yo, atrasan mo yung tao, hindi ganun. Kailangan kung ano yung gusto nila. Basta sa ikabubuti, sundan natin ang kanilang kagustuhan. Ayan. So, ang tanong ko ngayon ko, kailan kayo maghahain ng inyong Certificate of Candidacy? Kailan ba ang gusto mo? Simula bukas, October 1. Ako sa last tingin day, ko, October 8. 8 na kayo tong. Wala na pong atrasan, mga kababayan. Salamat po sa inyong pagsuporta. Magtiwala po kayo na ang palagi nating paninindigan ay nakabatay kung ano po yung tama. Sabi ko nga po sa Caraga nung isang araw, I will always fight for the right, no matter what it takes. Ayan. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Congressman Marcoleta mga kababayan. Wala nang atrasan to mga kababayan. Yan ang wika ni Congressman Marcoleta dito sa video natin ngayon. No? Para sa good governance, para sa taong bayan, gagawin niya ang kagustuhan ng nakararami na tumakbo ito sa pagkasenado. Grabe naman yan, Congressman Marcoleta. Wag po kayong mag-alala. 100% ang aming pagsuporta sa inyo, no? Na amin pang gagalingan at aming i-highlight ang mga magandang hangarin nyo para sa mga ordinaryong mamamayan. Na ngayon pa nga lang po, kitang-kita na kung paano ka kadesidido na makatulong at may angat ang buhay na nakararami. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag nyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga no mga kababayan, magandang talakayan ang ating mapapakinggan ngayon, no? Sapagkat ating maririnig itong mga plano na agad ni Congressman Marcoleta kung siya man ay maupo sa pagkasenado. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Saan kayo ng hopya? Yung inalisan kayo ng mga committee position tsaka yung committee membership. Ano ba talaga nangyari? Bakit ho? Yung 5 komite. Nabigla na lamang kami. Kinabukasan, ay inalis na sa inyo yung mga committee ito. Kung kayo na nga po magkwento. Sa akin palagay, Jen, ito ay planado. Tingnan mo, itong nagsimula na paglatag ng budget, itong budget ng Vice President, di ba, sabi ko nga, kung susuriin ninyo, parang nag-iba yung patakaran. Biglaan Sa mga nakakaraang mga panahon ay, eto, wag na tayong lumayo. 2022, 2023, ganun pa rin naman yung patakaran. Walang masyado nang nagtatanong. Halos 13 minuto, 22 minutes. Nadidispose na yung Kasi yun ang tradisyon, Kong, ano? Umiiral na tradisyon. Ngayon, pinapaliwanag ko nga sa kanila na huwag nating bigla na lamang tatanggalin yung tradisyon sapagkat ito naman ang matagal na panahon nating inalagaan. Ngayon, minamatwid kasi ng mga kasama ko, kapag ang tradisyon kanya ay bumangga doon sa ating pananagutan at tungkulin na magtanong, hindi mo po pwede kanyang mangibabaw yung tradisyon. Sabi ko, hindi naman ako dapat mag-away yung dalawa na yun Ang totoo niyan, Jen, sa mga abogado, meron kaming subject na kung tawagin ay conflict of laws. Conflict of laws. Meron kasing pagkakataon na maaaring ipalagay ng bawat isa na maaaring maglaban ang 2 o 3 o higit pa na batas kung ang pag-uusapan ay yung application nito. Kaya meron kami subject na kung tawagin ay conflict of laws. Para sa ganon, masanay ka. Huwag mong paglabanin yung 2 konsepto o 3 konsepto. So, dapat hanggat maaari ay gamitin mo sa paraan na ito'y nagamit mo ng sabay-sabay na hindi nagkalaban-laban. Walang kontradiksyon Wala. Ang tawag namin doon ay harmonization. Sabi ko, hindi naman ibig sabihin kapag pinaraan mo yung tradisyon
ay hindi mo na sinasabing hindi accountable ang isang opisina. Yung accountability, iba yun kesa dun sa sinasabi nating tradisyon. Opo. Paano natin i-harmonize? O sige, ganito yan. Yung budget nilatag. Pagkalatag nun, sa magitan ng tradisyon, tinignan natin, nakita natin yung kahalagahan, binasa ng, merong presentation kasi. Opo. O, merong magpo-propose ngayon. Kamukha nung nangyari. Based on the time-honored tradition, I move terminate the office, the budget of the office of the Vice President. Palaging ganon. Yun ang mga accountability, iba naman ang ibig sabihin nun. Pagka yung budget na yun na nailatag at nagamit na, at merong nakita na may konting sablay, o merong requirements na hindi natupad, o may mga dokumentong hindi mo na isumite, hahabulin ka ng accountability. Opo, kasi Kaya nga habulin ka ng COA eh. Tama naman. Kaya nga po, tingnan ninyo, ito po madali ka akong intindihin. Kaya merong nag-issue ng notice of disallowance. Yun ay katibayan na ang opisina ng Vice President o kahit anumang opisina hindi makaiiwas doon sa accountability. Pananagutan yun eh. Pananagutan niya po yun. Tama naman. Kaya nga, mag-i-explain siya, magpapaliwanag. Lamang. Sa madaling salita mga kababayan, pinapaikot lamang tayo itong scripted na hearing ng mga kongreso na ang main goal talaga pahiyain ang Office of the Vice President ni Sara Duterte. Dahil kay issue lang. Meron naman siya kung period para sumagot sapagkat ang itinatadhanaan ng procedure ng COA binibigyan ka ng 6 na buwan para sumagot. Natural, hindi naman niya gusto magmadali sapagkat gusto niyang masinop siguro pati yung paraan ng pagsagot, pati yung extent ng explanation gusto niya sigurong ayusin mabuti. Bakit ako magmamadali kung tutuusin? Meron akong 6 na buwan para sa ganun ay ayusin ko yung pagsagot. Lahat ng kakailanganin ay iisa-isahin ko para sa ganun. Walang magkaroon ng duda sa aking isasubmit na paliwanag. Sa makatwid, kung mo ibinigay sa kanya yon Agosto 2024, meron siya hanggang Pebrero 2025. Nabibigay lang. Ngayon ang tinatanong ko, bakit kayo pa ang gusto magtanong? Hindi pa nga siya nakakapag-submit. Yun. Kung ang COA nga naghihintay pa ganun po yung proseso. Sabi niya, Ma'am Vice President, nag-i-issue po kami ng notice of disallowance po sa inyo. Sang-ayon po sa patakaran, ganito po ang ganito. Kaya hihintayin po namin ang inyong paliwanag. Di kayo meron kaming power of the force. Sino ba nagsasabi na wala sa atin ang power of the force? Wala nga eh. Ang sinasabi natin, may panahon para mag-account ang bawat isang departamento na na-issuehan ng ganong klaseng kautusan. Sa pagsasalita nila kasi, parang nakagawa na ng krimen ng Vice President, yun ang mahirap eh. Parang convicted na nga po. Pag tinatanong mo naman, naintindihan niyo ba yung nature ng notice of disallowance? Akala naintindihan daw nila. Kung naintindihan mo, walang krimen dyan. Magpapaliwanag siya. Kaya nga notice ko, di ba? Notice. Notice yan. It is a formal notice for the Office of the Vice President to make an account. May tinanong pa kayo. Alin bang departamento walang notice? At saka mahirap doon mga kababayan, kapag nagsasalita si VP Sara, hinaharangan. Katulad ng ginawa din kay Congressman Marcoleta. Nung nagkainitan na, sinuspinde ang hearing ni Kimbo dahil sa di tamang proseso na ginagawa ng mga kongreso. Kaya nga, ngayon, doon sa unang tanong ninyo, hindi ka ba nabigla? Hindi ako nabibigla kasi kung tutuntunin mo, talagang nagmimina sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Sa tamang panahon, akala nila pag nakakalap na sila ng ganito, magpapile ng impeachment. Saan magsisimula ang impeachment? Anong komite?
Ay, Committee on Justice ko. Vice Opo. chairman ako doon. Oo nga po, Vice Chairman kayo ng Committee on Justice. O ba't ako tinanggal? Para hindi ako makasali ron. Yun ang alam nila, di ba? Opo, oho. So, yun pala. So, Ngayon, alam ko rin naman ang panahon kung kailan tinatanggal yung mga nasa majority. Pagka matatapos magbe-break. Kaya inipon nilang lahat yon. O di ba? Last day. Di ba nag-object ako dun sa prangkisa sa panukalang batas na Yun yung sinasabi ko yung mga prangkisa kababayan. ng Davao Light. Sa Davao, tama. Sasagpangin niya, aagawin niya yung prangkisa ng Nordeco. O nag-object ako doon. Ade, medyo lumaban yung author. Opo. Sabi niya, with all due respect, Mr. Chair, this issue has been extensively discussed in several meetings of this committee. With all due respect to Congressman Marcoleta, I think this is the only first day that he attended Yun na nga. our hearing. Hindi naman nakidiwa. Ngayon lang, noong araw niya, bigla kayong nagtanong. Sabi ko, I may not have attended all the meetings, Tama. but I have read all your minutes. Binasa niyo naman lahat ng minutes. How many times was the word competition mentioned in the law? Epira. Hindi naman niya masagot. Ako na nagsabi. 11 times. Competition, 11 times. What about the phrase anti-competitive? Ilang beses? Hindi naman niya alam 10 times. Anong ibig nating sabihin, Mr. Chair? This law is about competition. Meron na ngang nagsiservice dyan sa franchise area na. Ibibigay mo na naman dyan sa Aboitiz. Kakainin pa. Pwede pinatay niya yan. Kapag napatay niya yung kalaban niya, nag-iisa na siya. So eventually, kahit namura ngayon, ang sinasabi niya mong presyo ng kuryente niya, itataas niya rin dahil wala nang mag-o-offer dyan. So, hindi siya kako consistent sa batas. Dinobjectan ko yun. Correct. Pangalawa, sabi ko, kaya naman nagkukunwari siyang mababa ngayon sapagkat nakakakuha siya ng mas marami sa capacity ng Agus Pulangi Hydroelectric Plant. Namurang-mura. Hydro yun Kaya naman siya nakakakuha ng ganyang karami. Sapagkat yung head ng PISAM na namamatnubay sa Agus Pulangi ay dating tao ng Aboitiz. Kaya pala. Hindi ba natin titingnan lahat yan? Doon sa isang meeting naman. Akalain mo naman paano napunta naman sa committee ng good government? Kaya ka naman po pala inalis sa 5 committee, Congressman Dante Marcolita, kinakalaban mo ang mga malalaking tao, mga oligarko. Kaya bilib na bilib ang taong bayan sa'yo Hindi ka lang matalino, matapang pa, at may paninindigan sa mga ginagawa mo para sa mga ordinaryong mamamayan. Committee ng good government, kuryente ang pinag-uusapan. Kasi gusto naman tanggalin yung management contract ng Samselco. Sabi ko, pag inalis nyo yung management contract ng electric cooperative ng Zamboanga City Electric Cooperative, walang iniwan yan sa pasyente na intubated. Kayo na nagsabi naka-hospital yan, na-intubated nga, hindi na nga makahinga Tatanggalin mo pa yung ventilator. Anong mangyayari dyan? Patay, huy. O di patay. Ano mangyayari ka ako sa mga residente ng Zamboanga? O yun. Kausap ko siya. Tanggalin na kaya sa Committee on Energy. Vice Chair na naman ako doon. Sa mga tweet, Nelson, ang aking sinasabi, pag ako nag-advocate ako ng tama, nagagalit sila. Yan. Pag sinabi ko yung tradisyon, igalang po natin, sapagkat hindi naman po niya tinatakpan ang accountability. Ang pinararaan lang po niya yung paggalang at tiwala na palagi nating ibinibigay sa kapwa co-equal
coordinate branch of government. Ay, nung makapagsalita nga ako sa sabi ko, ano ba nga akong... Pagbalik ko ng Iloilo, may tumawag sa akin, pwede po mag-phone patch kahit na ako wala ng boses Namamaos na kayo nung araw na yan. Tsaka naririnig nyo yung ubo ko Wala pa namang hopya doon. Hindi kayo nakakain yata ng hopya. Sabi ko, alam mo kako, kung itong mga kasama kong ito, kahit bagito, pagpapasensyahan ko na ito Opo. Kung hindi sila abogado Kasi maring hindi nila naiintindihan yung kaugnayan ng mga sinasabi ko doon sa subject matter. Pero yung iba mga abogado at abogado talaga, Kaya po nakalulungkot. Akalain mong iuugnay niya yung accountability doon sa tradisyon. Hindi po Napakasimpleng subject po ng conflict of laws. Kung kayo po ay abogado, alam niyo ang aking gusto sabihin. Pararaanin ang bawat isa na hindi sila naglalaban-laban, ngunit makukuha mo pa rin ang implementation na nakalatag sa ating mga patakaran. Huwag na nating palabuhin kako ito. Napakasimple nito. Nakalulungkot, bakit hindi? Na alam ko naiintindihan Pero pinipilit na baluktutin sapagkat gusto nilang makahanap ng mga bagay-bagay na magagamit nila para sa kanilang niluluto na impeachment. Pinoint out ko rin yung tumayo sa privilege speech, di ba? Opo. Ayan naman ako yung tuntunin natin. Kung ayaw nyo sundin ang tuntunin natin, itapon na lang natin. Walang tatayo na magdi-deliver ng privilege speech. Habang merong isang pending na bill na may kaugnay na subject matter. Simpleng-simple yun. Bakit nila pinatayo? Pagkatapos niyang tumayo, di man lang nila napansin na mali pa lang ginawa, ni-repair pa sa Committee on Rules. Mapinag-uusapan ngayon. Yung Committee on Rules, kaya ang katawagan ay Committee on Rules. Kabisadong sila mo ang dapat kumakatawan sa tuntunin at patakaran ng buong institusyon. Makapangyarihan ng committee ito. Lahat ng committee namin ay hindi pwedeng gumalaw ng walang atas na manggagaling sa committee ito. Kaya marami sila Anong ibig sabihin ko? So ano ito mo? Vox Populi po ito ko. Kaya nga. Vox Populi. Tao na nagsasabi sa'yo, atrasan mo yung tao, hindi ganun. Kailangan kung ano yung gusto nila. Basta sa ikabubuti, sundan natin ang kanilang kagustuhan. Ayan. So, tanong ko ngayon kailan mo kayo maghahain ng inyong certificate of candidacy? Kailan ba ang gusto mo? Simula bukas, October 1. Ako sa last day, October 8. 8 na kayo tong. 8. Para maganda po, 8, no? 8. Palagay ko nga doon sa pinakahuling araw dyan para lahat ng mga dapat na gawin tungkol sa isang mabuting pagpapasya ay nandun na, di ba? Walang maiiwan, walang makakaligtaan. Tama-tama yun. Siguro October 8, Jen. Ayan. Sige po, Kong, baka may mensahe kayo sa ating mga taga-subaybay. Napakarami po lang nanonood ngayon. Sino bang makakatanggi? Palagay ko, isang karangalan, Jen, na makakita ka ng ganitong sumusuport. 94%, Jen. Opo. Hindi ba? Hindi pang karaniwang sa isang katulad natin, Jen, makakuha ng ganong klaseng pagpapahalaga. Opo. Yung kanilang kagustuhan. Tinanong lang natin ngayon, hindi ba? Opo, Kong. Palagay ko po ay... para sa good governance, Congressman Marcoleta, ipapanalo po namin kayo. Magiging ganap na katotohanan po ang inyong minimiti. Sapagkat sasamahan tayo ng maraming tao. Katulad po ninyo, 94% Jen. Ang nagsabi kasi ng sang-ayon po kami, 94%. Ang nagsabi po ng hindi ay 6%, Kong. Ito naman sa 6% na yun, Jen. Ako naniniwala. We cannot please everybody nga, sabi natin. Malay mo, kapag nakita nila ako ng personal,
Baka naman sumama sila sa 94% din. Ayun. Di ba? Mm-mm. Oo. Ay, nako. Eh di wala na atrasan ito. 96 na yan eh. Oo. Mhm. Wala na pong atrasan, mga kababayan. Salamat po sa inyong pagsuporta. Oo. Magtiwala po kayo na ang palagi nating paninindigan ay nakabatay kung ano po yung tama. Sabi ko nga po sa Caraga nung isang araw, I will always fight for the right, no matter what it takes. Mm. Bakit naman ang concentration ng mga tanong Office of the Vice President? Napakaraming dapat itanong doon. Oo. Kung ako'y pinayagan lang na magtanong doon. Oo. Alam niyo naman ang gusto kong pagtatanungin doon, yung unang-una na, yung kuryente. Tatanungin ko din yung tungkol sa education. Sapagkat matagal ko nang inilalaban yung napakaraming mga alituntunin doon na hindi ginagawa. Oo. Yung agriculture. Yeah. Pagkatapos yung COA. May mga 5 areas na dapat na pagtatanungin ko doon eh. Oo. At least 5. Pagkatapos yung kauna-unahan, yung general principles, na doon ako unang nagpalista. Kapo. Susunod ko sana yung 5. Mhm. Hindi na ako pinayagan doon eh. Ayun. So, yung nakakano doon, yung nakapagtataka, pagka siguro, pwede po ba ako magtanong sa Vice President? Baka payagan ako eh. Oo. Pero pagdating sa iba, Ibang topic. actually hindi lang naman ako. Oho. Pero akong kauna-unahang dumating, sana man lang pinagbigyan ako. Mhm. Correct. Ngayon, ang kanilang sinabihan lang na pwedeng magtanong, members ng minority. Yun nga. 306 kami. Mhm. Yung minority, 10% lang siguro, 30. Oo. Bakit sila lang ba ang merong monopoly na magtanong kung Oo. pinag-uusapan yung national budget? Kasi yun Yun naman wata kong tradisyon. long honored tradition na ang minority priority sa... Hindi ganun. pagtatanong. Ang tradisyon, mauuna lang. Mauna lang. Mauna lang sila. Alternate yun eh. Oo. Palitan noon pala. Palitan yun eh. Oo. Sa tagal ko na ron eh. Opo. Bakit naman nung nakaraang mga kongreso, 17 Congress, Mm-mm. o 18 Congress, Nakapagsalita nakapagtatanong kayo. naman ako eh. Mhm. Mhm. Ngayon Lalo lang. na sa agriculture, kapag gusto kong... Kasi maganda kung sa plenary dyan, Aha. sapagkat sponsorship na yon. Mhm. Mhm. At doon ay maaari kang pagbigyan ng kahit ilang minuto lang. Mhm. Hindi naman yung 5 minutes. Aha. Sa budget briefing kasi, lalo na itong mga, pinalitan na rin nila yun eh. Dati, kahit 10 minutes, nakaka-10 minutes ka eh. Pero ngayon, isip-isipin mo, Wala, 5 minutes na iniipit. lang. isip-isipin, napaka-technical na issue sa kuryente yung pag-uusapan. Mhm. Oo. Bibigyan ka ng 5 minutes na makapagtanong. Mhm. Anong may tatanong mo sa 5 minutes? Aha. Ngayon, sa plenary, kung minsan, nakakakuha Tama ka naman. ng kahit na 30 minutes. Oh. Medyo mapaglilinaw mo yung gusto mong agenda na kinakailangan may paliwanag ng gusto.